Hello everyone! Last weekend, we went to Virginia to celebrate Edgar's birthday. So, nagtanong-tanong ako kung saan magandang kumain. Sabi nila marami daw kainan dito. So, ayan, magta-try kami. Hey, hi! Yan na. Beshi. Hi! Curdy. Curdy. Ganun talaga yun. Bye. Bye. Hindi pa pala ako magbababa. See you later. So, nasabi sa akin na sa Annandale, Virginia daw maraming options. At yun ay nasa almost an hour away. So, medyo malayo-layo din pero hindi naman masyadong mahirap yung biyahe kasi hindi naman siya ma-traffic. Bihira na kaming mag-dine out ngayon kasi napakamahal talaga. Kulang yung $100 para mag-splurge ka ng pagkain sa labas. Samantalang pag magluluto ka sa bahay, masarap na, ikaw yung nag-prepare at sigurado kang safe at makakatipid ka pa. Pero this time, gusto lang naming maiba kasi may nakapagsabi na may masarap na Korean barbecue dito sa Annandale. At yun yung gusto naming itry para naman makapag-enjoy. Yun? Ito ba yun? Yup, meat karne. Oh. Yung barbecue. Tapos, ayun yung shabu-shabu. Dito kami nagpunta sa 9292. Meron silang Korean barbecue dito sa side na to. Doon sa kabila naman shabu-shabu. So, ayan, very spacious tong restaurant na to. Ang presyo ng unlimited nila is $37.99 plus tax and tips. So, ayan, meron din silang mga sides. Katulad din ng mga sides na nakikita sa Pilipinas. Ayan, meron din silang egg, merong cheese. Pero yung cheese nila may corn. Yung waiter, yung nag-i-initiate ng pagluluto, ayan, very helpful talaga siya. Gustong gusto ko yung meat nila kasi very juicy talaga. Halatang fresh siya. At hindi siya yung tipong matagal nang nababad at luma na. Talagang napakasarap. Promise, iba talaga dun sa mga na-try ko na in the past. Natutuwa ako dun sa waiter dito kasi very prompt siya sa pag-attend sa amin. Kailangang tawagin, kusa siyang magtatanong kung ano pa ang kailangan. Sarap dito, babe. Ha? Sarap. Oo, in fairness. Ano na ano? Fairness. Worth. Tapos ang quality ng ng meats nila. Hindi siya yung... Hindi mo murahin. Hindi siya luha. Hindi siya ano? Hindi mo murahin. Hindi siya luma. Quality. Yung preserve naman yan. Hindi nga lang. It's the quality of the meat. Yung waiter, kusa siyang nagpapalit ng grill. Hindi namin kailangang i-request at hindi namin kailangang maghintay. Ayan, bago na ulit yung grill namin at nag-order din kami ng another set of meat at syempre si kuya andyan lang lagi very prompt at tuloy lang ang laban hanggang sa mabusog. Highly recommended ko talaga ito sa mga matatakaw na tulad namin kasi masusulit mo talaga yung binayad mo. Pero kung hindi ka naman matakaw, pwede rin ito. Meron silang mga a la carte na meals. Ayan o, meron na. Ayan, nagbalit na ulit si kuya ng grill at ito ay para naman sa aming chicken barbecue. Kasi siguro mas makapal yung meat ng chicken pero syempre mas madali naman siyang maluto. Kaya ayan, sulit na sulit din yung aming chicken barbecue. Medyo charged siya kaya ang sarap-sarap talaga. Ayan, tuloy-tuloy lang ang kain ko. Nakatulong rin na wala akong rice. Wala daw kasi silang rice na sinuserve. Pero sabi ng friend ko meron naman daw. Hindi ko alam kung nagkataon lang na wala silang rice ngayon. Pero at least ang dami kong nakain na meat. And pasintabi lang sa mga hindi masyadong mahilig sa karne or takot kumain ng karne. High fat, high protein diet kasi kami as much as possible. Tapos low carb. So ito naman yung aming meat. Beef ito na steak na na-slice para madaling maluto. And pinalitan na ulit yung grill namin at ito ay beef brisket naman. So ayan, very prompt talaga si kuya magpalit ng grill. Sarap na sarap talaga ang family ko at ayan, parang dinaanan ng bagyo yung table namin. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis na kahit
kumakain po kami ng ganito kadami ay nagfa-fast po kami. Oo, hindi ganito araw-araw. Nagfa-fast po kami, at least 20 hours ako, yung family ko at least 16 to 18 hours before a big meal like this. And then after this meal, magfa-fast din kami. 20 hours ako talaga na minimum. Yung family ko naman din ay ganun din. Minsan mas mahaba pa. So, pagka nag-fast ako ng 16 hours, cheat day ko na yon. So ayan, nag-enjoy lang kami ng ice cream kasi cheat day naman namin ngayon. And again, babawiin namin to sa fasting at sa mga susunod na araw ay low carb na uli kami. So ayan po, be very responsible po pagdating sa pagkain. Hindi tira ng tira, kailangan isipin din natin yung health para mas marami pa tayong years na ma-enjoy na wala tayong sakit at makakain ng masasarap pero hindi natin kailangang mag-suffer. So, salamat po sa panonood at God bless everyone.